Kaya God is inviting us today to a higher place. Ano ang kailangan natin para mapangyari yung pangako ng Diyos? Do not worry. Amen. No matter what obstacle stand in your way. Mayroon pa rin mas makapangyarihan sa obstacle na yan. The highest level of life is kung kasama mo. Amen. Amen. Live in the presence of God and fellowship with Him. This was the source for the highest level of life. Again, for the highest level of life. Hallelujah. To live life in the presence of God and in fellowship with God, with the source. Kaya nga, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang mapantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Tema sa month na ito kasi ang hirap dugtungan ng ating next level na tema, kaya ako ay nag-pray sa Panginoon at nag-aaral at ang binigay sa akin na tema is high. Sabihin nga natin high. Dapat higher, kaya hindi lang ginawa ko high. Ang ibig sabihin ng high, rising and extending upward. Yan ang ibig sabihin ng high. At ang gusto ng Panginoon, maranasan natin. Yan ang aking mission ngayon, yan ang aking purpose ngayon, na ipaliwanag kung anong ibig sabihin ng tema na ito at nais ng Panginoon sa akin. Sabi ko kaya, ilagay mo yung Mount Everest. Mount Everest ba yan? Yan. Dahil biblical yan. Nasa Bible yan. Amen. Kaya, sa Colossians chapter 3 verse 2, dito natin ito maintindihan. Anong sabi doon? Since then, sabi ni Apostle Paul, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above. Okay, be high. Okay? Set your heart on things above. Where Christ is. Saan ang Panginoon? Kaya yung ating ginagawa ito, kahit yung mga ginagawa natin sa ating innovative online, kahit sa map natin, sa mga keychain natin, sa mga damit natin, nandyan palagi ang salita ng Diyos. Because, we set our heart on things above. Amen? Siniset mo, nakaset ka. Kahit sa iyong pag-aaral, kahit sa iyong pagtatrabaho, nakasit yung isip mo kahit nakahalubilo ka sa mga hindi mananampalataya. But your heart is set on things on high. Amen. Sa taas, where Christ is seated at the right hand of God. Verse 2. Set your minds on things above. Okay? Not on earthly things. Earthly things. Sabi niya, yung puso mo, iset mo doon sa taas, doon sa langit. Maging ang iyong isipan, huwag sa mundo. Huwag mong ituon ang isipan mo sa mga bagay na makamundo.
I'm sorry, pero tinuturo kasi lagi ito eh. Bata pa ako sa Sunday School, naririnig ko na ito. Kapag tayo ay nagbe-birthday, kapag tayo ay nagdidibu, kapag tayo ay nagpa-family reunion, eh, palagi tayong nakakontek sa salita ng Diyos. Lalo na kung nagbe-birthday yung ating mga anak, nagbe-birthday tayo, napaka-importante na tayo ay nabibigyan sa isang taon ng Bible verse, personal verse. Hallelujah, na ipapanalangin ka ng lingkod ng Diyos. Importante yun sa amin, pamilya. Eh, ginagawa yun ng father ko kahit sa mga disciple, mga members, mga pastor, na tuwing magkakaarawan niya, palagi niya kaming pinupuntahan at ipinapanalangin. Dahil hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo sa panibagong taon. So, kailangan ikaw ay i-dedicate ulit sa Panginoon. Kasi iba na yung lumipas eh. Tapos na yung lumipas eh. Another year na naman ang ibibigay sa'yo. So, dapat nandun na naman ang guidance, ang anointing, ang provision, ang protection ng Panginoon. At wala siyang ibang dinidesign dyan, kundi ang mga lingkod ng Diyos. Dahil nandun ang kapangyarihan, nandun, hallelujah, yung blessing ng Diyos. Yung ating mga anak, hinihandog natin yan. Hindi yung nagpadibukan na lahat, gumastos ka na lahat, pero walang word of God. Walang pastor, walang church na inipinahan mo. Asan ang blessing niya? Oo, nakakain ka, nag-celebrate ka, eh pagtapos. Ano? Na-bless ka nga sa material na bagay, pero hindi sa mga makalangit na gawain mula sa Panginoon. Amen. Pati-baling ang handa ko lang ay spaghetti. Ang importante, na-bless ako ng panalangin ng Panginoon. Pero pinagpala ka na, yun nga problema eh. Lahat nandun eh. Kompleto eh. Pero wala church, walang input ng Diyos. Pastor Linggo eh. Ba't isa-set mo ng Linggo? Set mo ng Sabado. Mga mananampalataya tayo, hindi tayo mga unbeliever. Naintindihan natin? Hindi pa pwede sasabihin natin paminsan-minsan lang. Minsan-minsan lang. Minsan. Dahil, don't set your mind on things about. Not on earthly things. Earthly things. Sabi nga ni Pastor Sam, hindi nakakasal yan sa iba. Gusto niya simbahan. Okay? Kapapunta mo yan, mimili yan siya ng venue, ayaw niya makasal kung saan-saan. Gusto niya talaga kung saan ka simbahan, doon kayo kakasal. Kahit pamaliit ng simbahan mo, dyan kayo kakasal. Dahil dyan ang blessing mo. Nandiyan ang covenant, nandiyan ang tibanan ng Diyos. May mga witness. Doon sa pangyayari na yan. Tinuturo yan sa atin lahat. Pagpapalit mo ang simba dahil sa mga event na ganyan. Hindi mo pa naintindihan ang kalooban ng Diyos. We are not religious people. Kapag ginagawa mo yun, you are religious. Ano ka sa mga tradisyon? Mga pangahihin. Walang kapangyarihan yan. Ang may kapangyarihan ay ang salita ng Diyos. Yan ang ating natandaan. Anong sabi ng Bible? Ang ikapitong araw sa Panginoon, hindi sa atin. Sa Panginoon ang ikapitong araw. So wala tayong kapangyarihan na yung sa Panginoon ay kunin natin. Ang sa Panginoon, na kay Caesar, ang sa Diyos ay sa Diyos. Kaya ang araw ng linggo sa Diyos ay huwag mong kunin. Kung gagawa ka, iwan ng minister mo dahil sa parte.
Takas maggagawa ka. Hindi ko maggagawa. Kasi, sabi ng Bible set your mind on things above. Not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, si Jesus, ang ating buhay, kasi siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Alam niyo ba yan? Appears, then you also will appear with Him in glory. Kaya, yan ang ating topic ngayon. Rising and extending upward. So pag sinabi mong high, yun nga, greater than usual level or amount, containing a large quantity of something, extending upward a great distance, or sa mga ibang salin ay elevation. Kaya God is inviting us today to a higher place. God is inviting us today to a higher place. There are higher attainments in the Spirit. Alam nyo, sa mundo, wala na, hanggang ano na lang, limitado lang ang ma-attain mo sa mundo. Pero sa Espiritu ng Diyos, there are higher attainments in the Spirit. Maraming pwede natin maranasan sa Panginoon. There is more of God to be found. We have not arrived yet. Kung ano yung may na-experience natin sa loob ng 12 years, napakarami pang pwede natin maranasan sa Panginoon. There is more of God. Amen. There is more. Hallelujah. To be found in God. Marami kang matidiscover. Talagang ang pinapatutuan ni Sister Christ. Dapat hindi lang din yan paminsan-minsan, kundi maging lifestyle na. Yung provision, hindi na papatak-patak, kundi yan, sabi niyan, hallelujah, ay bubuhos sa iyo ang masaganang pagpapala na wala ng silid na kalalagyan. Hindi papatak-patak, kundi ibubuhos. Sabi ng Biblia, bubuksan ko ang durungawan ng langit at ibubuhos sa iyo ang masaganang pagpapala na walang silid na kalalagyan. Pangako niya sa mga Israelita, hindi pa nauubos yung unang ani, darating na naman ang kasunod. Amen. Ano ang kailangan natin para mapangyari yung pangako ng Diyos? Do not worry. Yan yung binigyan ko ng diin sa discipleship. Kapag tayo ay nag-worry, hindi yun matutupad sa atin. Every time, napaka-sensitive yan Ang puso mo, mag-worry ka. Kasi ang key na para mag-fulfill ang promise, faith. So means, kahit na malapit na yung bayaran mo, may mga pangangailangan ka, turuan mo ang puso mo na huwag mag-worry, kundi sumampalataya. Kasi di ba pag darating may pangangailangan, nagka-trouble, nangailangan sa pananalapi, yung puso mo ang response agad, mag-alala. Pero sabi, turuan mo ang puso mo, iset mo ang puso mo on things above. Iset mo ang isip mo on things above. Para kung dumating sa iyo, kagaya ni Shadrach, Meshach at Abednego, buhay na nila yung nakasalalay, pero nakaset yung puso at isip nila sa Panginoon. Sabi doon, iligtas man kami o hindi kami sasamba sa Diyos-Diyosan nila. Hindi magbabago isip namin. Malari. Kahit 7 beses na pinakuluan yung pugon ng langis. Napakatindi nun, napakainit nun. Yung moist pa lang, nakakamatay na sa sobrang init. Ganun ang sabi ng tatlo. Hindi sila nag-worry. Walang fear, walang worriness. Sabi niya, hindi kami sasamba dyan. Hindi mo mababago isip namin kahit patahin mo kami. Ganun dapat natin turuan ang puso natin. Ganun dapat ang isipan ng isang mananampalataya. Na ano man ang hinaharap mo sa buhay, hindi nag-worry puso at isip mo, kundi sumeto na naman, hallelujah. Fight a good fight of faith. Seek first the kingdom of God, and my God will supply all my needs. Ganun lang, sinisigaw lagi ng puso mo. Every time na meron kang harapin sa buhay,
buhay. Pero kapag ang puso mo ay backsliding heart, kapag ang puso mo hindi nakaset sa Panginoon, kapag ang isip mo hindi nakaset sa Panginoon, kapag dumating ang trouble, ang agad ng puso mo, umiyak, magmukmok, umalis, o ano man, ma-discourage, manghina, manlamig, manise, magalit. Ganun lagi kasi yun na yung karakter ng puso mo eh. Pag wala kang perang init ng ulo mo, kung ano-anong naiisip mo pag wala kang pera. Kapag hindi ka sa trouble, problema, ano agad naiisip mo? Ano muna agad naiisip? Alis na lang ako, titigil na lang ako. Kasi hindi na-iset sa salita ng Diyos. Kung dumating ka man sa discouragement, anong sabi ng Biblia? Nakaset yung isip mo eh. Humingi ka sa Diyos ng kalakasan. Kung ikaw ay nakukulang sa karunungan, manalangin ka sa Panginoon ng karunungan. So yun yung nire-response ng puso mo. Yun yung nire-response ng isip mo. Yun yung hinahanap mo. Sa panahon na ganyan ang ating hinaharap. Kaya there is more of God to be found. Napakalawak, hindi kayang sukatin ng ating isipan, ng ating paningin at Diyos. Diba yung eagle, milya yung kanyang naabot ng paningin niya. Pero kahit ganun pa, ilikha lang siya ng Diyos. Hindi mo kayang, hallelujah, ma-explain. Kaya nga uncomprehensive mo. Hindi mo yun pwedeng i-master o i-memorize. Okay, Jesus wants to take us into a new and deeper dimensions of our walk with Him. Hindi yung maganda lang ang takbo ng Christian life mo kapag walang problema. Ay, hindi ganun ang Christian life eh. Kaya nga, Victory Church eh. Pangalan pa lang eh. Means, okay, once na ikaw ay napabilang sa God fellowship na ito, yes, may mga tigmaan sa buhay mo, may mga battle sa buhay mo, pero we are overcome. Mapagtatagumpayan yan palagi natin. Naging standing by tayo sa ating ministry, sa ating pananampalataya. Hanggat hindi mo yan naahakbangan, hindi malalagay sa higher level ang iyong pananampalataya. Diba? Pag lumakad ka sa Panginoon, there are spiritual levels in the Lord. Levels of faith, levels of maturity, levels of obedience, and levels of worship. Iba ang worship ng baguhan sa matagal ng mananampalataya. Kaya makikita mo, yung iba, hindi sila nagle-level up, hindi sila nalalagay sa higher level of worship kasi hindi sila nag-grow. Kaya matataka ka ang tagal-tagal yung mananampalataya, pero yung kung paano siya nag-worship ng baguhan siya, hanggang sa 12 years na, ganun pa rin siya mag-worship. Ang laki na ng dinevelop ng worship team natin. Kung ikukumpara mo ito doon sa aming pioneering stage, napakalayo na ng worship team sa worship team noon. Pinalalim na ng Diyos, hallelujah, ang ating pagsamba. Amen! Hallelujah! Nabibless ba kayo sa ating worship team, sa ating pagsamba? Nalilip pa nila kayo sa presensya ng Panginoon? Mararamdaman mo kapangyarihan. Mga bata pa lang yan, yung iba hindi na. Walang bata. Parang magkakaedad lang sila, di ba? Ang mukhang mga burang yung manunugtog eh. Kakasipra. Paano kasi mamot? Worship in spirit and truth, sabi na kasi mamot. Tinanong ko sila paano mag-worship in spirit. Wala ka kasi Sister Lina eh. Worship in God in spirit. Dami na sinasabi, hindi mo pala alam paano sa Espiritu eh. Diba? Dapat daw yan dyan sa puso, tapos yung pagmamahal. May pagmamahal pa na kasi makakot. Okay? Kaya levels of faith. Yung mananampalatayang nandiyan pa lang sa lower level ng faith, nahadlangan pa yan ng labahin. Nahadlangan pa yan ng gawaing bahay.
nahadlangan pa yan ng bisita niya kaibigan, maglinggo. Pero yung tumaas-taas na level, sabihin niya, friend, hey, hindi mo na kita maasikaso, huwag ka muna pupunta sa ganitong oras, nasa church ako niya. Marunong nang tumanggi. Kasi tumaas na yung level niya. Di ba? Ngayon, kahit na gano'n, kaya niya na tumanggi, naturuan na siya, nahubog na siya. Pero kapag nag-away sila ng asawa niya, o hinadlangan siya ng magulang niya, hindi, mahadlangan na naman siya. Pero kapag tumaas na, nag-high level na naman uli ang kanyang pananampalataya, kahit sasabihin ng asawa niya, hindi ako magsisimba, o di mo ka magsimba, ako magsisimba. Kahit sabihin ng mga anak, hindi kayo magsisimba, pagpipray ka kayo sa Panginoon, sa Panginoon ako susunod. Amen! Kasi tumaas yung level ng kapakay. Nag-high yung pananampalataya niya. Kapag umangat pa uli ang kanyang pananampalataya, kahit wala ng pamasayan, kapatid, kahit wala ng pambudget yan, nakikita mo yan na nakataas ang kamay, umiiyak sa Panginoon, Lord, ikaw ang aking Jehovah Jireh. Hindi ako uuwing wala. Hindi ako uuwing luhaan. Alam ko, kaya ikaw ang inuna ko dahil tutuparin mong yung pangako. Level ng pananampalataya. Hindi na natatakot sa banta. Diba? Sabi ko dito, susumbong yung isang kapatiran. Bakit? Kasi yung asawa niya pinalaya. So sabi ko, baliktad na. Nasa iyo ang Panginoon. Hindi ko yan, lasing-lasing niya, wala sa sarili. Siya palayasin mo! Pinalayas na nga. Lumayas! Kato. Sabi sa kanya, babalikin mo na ako. Hindi na siya nakagawa sa simbahan. Diba? Siya yung lasing-lasing dyan, mawala-wala. Kasi ikaw ang tinutino mo, ikaw papalayasin. Baliktad ah. Siya ang palayasin mo. O siya may makikiusap na yun. Totoo naman eh. Kahit pa magpabaranggayan kayo, ikaw ang kakampihan ng kapitan eh. Ikaw itong nagwawala, ikaw itong magpapalayas. Galing mo ah. Inom-inom ka eh. Tumaas na yung level ng pananampalataya. Yung maturity mo, yung pang-understanding mo. Ha? Ganyan eh. Levels of understanding. Iba na pag yung nagmamature ka sa understanding, naiintindihan mo. Naintindihan sa iyo ng Panginoon ang kanyang kalooban. Yung pagsunod mo, iba na level ng pagsunod mo. Iba na level ng obedience mo. Okay, so no matter what obstacles stand in our way, we can bring it to the one who has the power to overcome it. Amen. No matter what obstacle stand in your way. Mayroon pa rin mas makapangyarihan sa obstacle na yan. Mayroon, sabi niyan, hallelujah, greater is He that is in me, in the world. Amen. Amen. Mas makapangyarihan si Jesus na nasa atin kaysa nasa sanglibutan, kaysa kay Satanas. So, merong 3 levels of life. Sa buhay natin dito sa mundo, meron tinatawag na levels of life. Ang una yung tinatawag na educational level. Pangalawa, yung tinatawag na age level. At pangatlo, yung tinatawag na our economic level. Each of these levels can make a big difference. Bawat level, mayroong ginagawang kakaiba ito. Epekto, malaking epekto sa buhay natin. For instance, educational level. If you are recent high school dropout, chances are you're facing some challenges a high school graduate may not have to deal with. Kung halimbawa sa education mo, or a generation ago, a diploma may not have hindered you much in the workplace. But today, it is little more important. Noon, yung diploma, kahit hindi ka nakatapos noon, mga unang mga panahon, kahit na undergraduate ka, nakakaganda yung iyong nakapasok ka sa magandang work na maganda. Pero sa panahon natin ngayon, mag-iihaw ka na lang ng manok, hinahanapan ka pa ng diploma. Tama?
iihaw ka na lang, magbabantay ka na lang, hinahanapan ka pa ng gano'n. Tama? Ikaw, wala kang diploma, hindi ka nakagraduate, may back subject ka ng high school, mag-a-apply ka ng manager. Yung manager, na-apply mo. Diba? Parang, diba? Hindi ako nakapagtapos ng manager, so hindi pwede ka mag-apply ng manager. Okay? So, may epekto. Okay? Sabi dyan, a diploma doesn't make life a piece of cake. But it often determines what jobs or wages are available. Okay? Yung diploma, hindi yan yung magpapaganda ng sustain ng lahat ng iyong pangangailangan ng buhay. Pero, matutulungan ka niya kung anong klaseng trabaho ang pwede mo mapasukan. Yan yung educational level. Kaya, kung ikaw ay high school dropout, blacklisted sa school, nasa section 17, grabe, hindi na pinapasukan ng teacher. Mayroong malaking epekto sa buhay natin. So, kung nandun ka sa level na yun, may epekto. Tama? May epekto. Sabi nga ko sa mga classmate namin, ang hirap-hirap ng mathematics, may pa-YY extra. Kung magpapala ka, di mo talaga kailangan yan. Diba? Kung maghahapot ka ng buhangin ng graba, di mo kailangan yan. Bakit may XY pa? Hapot lang naman ng graba. Yung maghapot lang ng graba at buhangin, papasok sa banlat, nagreklamo na eh. Diba siya? Maghapon eh. Ang hirap. Kung halimbawa, buong buhay mo gagawin yun. Di ba ang hirap doon? Anong ulam mo? Anong ulam sa bahay? Graba. Sa buwan. Diba? Yung gawin mong cake, yung buhangin. Kaya, mayroong malaking kinalaman yung educational level sa kung anong estado na meron tayo ngayon. Pangalawa, age level. Edad. Tanongin sa katabi, malataw ka na. Yan, ang ino sinasabi naman, hindi halata. Yan ang sinasabi. Bakit mo takot sasabihin yung edad mo? Okay? Age level can affect our lives in many important ways. You can vote until 18 years old. Tama ba? Hindi ka makakaboto. Okay? Tagal-tagal ka sa Pangulo, hindi ka mabumoto. Kaya wala kang karapatang umibig na, hindi bumoto. Sunod, you can be a president of the Philippines until you're at least 40 years old. Sino dito 40? Patakbo yung presidente yan. Di ba sa age natin, may mga levels lang tayo. Pag ikaw ay minor de edad, may mga lugar na hindi ka pwedeng pumasok. Diba? Mag-drive. Pag ikaw ay minor de edad, hindi ka pwedeng mag-drive. Bawal na bawal yan sa batas. Pero ngayon, minor de edad, nagda-drive. Pag nahuli ka, okay, may kaso ka. Nagda-drive ka, wala lisensya. Hindi yan maganda. Tandaan mo. Sa tingin mo, kung halimbawa ang isang mananampalataya, inisip ko lang nag-drive na walang lisensya, minor de edad, na-disgrasya, namatay, saan kaya siya punta? Pero daw sa Edward. Sasabihin din sa'yo, bakit ka namatay? Nag-drive po ako na walang lisensya. Patay. Ano kaya? Naisip mo kaya? Okay? We all live on a certain levels of life. Whether it be age, education, or economic or social. Okay? Sa economic naman, economic level makes difference in how you live. If you work a low-paying job, wala akong picture ng kotse na to. You're probably not driving a car Dulac. Alam mo magkano yung car Dulac na sasakyan? 20 million pesos. Ganda nung,
yung sasakyan na yan. So kung ang sahod mo isang buwan, 5,000, bibili ka ba dyan? Kotse-kotsehan, pwede. Ha? Oh, kahit na motor, yung mahirapan eh. So ibig sabihin, yung economic level mo, meron din kinalaman sa yung level ng buhay. But God, sabi dyan, but God is inviting us to a higher level of life. Yes! Doon sa 3 levels of life, educational, age, economic level, maraming mga mananampalataya sa fellowship natin na may maraming problema dyan. Pero pag ikaw, ang buhay mo, ay pinagpala ka ng Diyos, naglingkod ka sa Diyos, sinet mo yung puso't isip mo on things above. Sinunod mo ang kalooban ng Diyos. Hindi ko sinasabi na huwag ka nang mag-aral, hindi ko sinasabi na ganito. No! Kung ikaw man sa ganyang sitwasyon, nawawala na tayo ng pag-asa. Kaya ka pa rin pagpalain, alisin ng Diyos sa ganyang level. Ganyang kalag. Papaano pa kaya? Kung sa 3 level nito ng buhay, meron ka, educational, yung age mo, okay na, economic mo, pero naghihirap ka pa rin, pero may struggle pa rin. Means, kapatid, kailangan mong Panginoon sa iyong buhay. Okay? Kaya, the really great things is you can almost always climb to a higher level. Kaya, di ba, pag bata ka pa, sabi, gusto ko nang magkaganong edad para magawa ko na ito. Kaya kapag pinilit mo, nasisira ang buhay mo. Kasi wala ka pa sa level na yun. Ha? So, you reach a higher age level, okay? Para, dyan ka lang, magstay ka muna sa pag-aaral. Yung iba, nag-aaral pa lang, gusto na agad, tapusin na yung pag-aaral. Manalo ka muna focus ka muna sa proseso. Kasi sa trabaho mo, gusto mo agad, ikaw yung pinaka mataas. No. Ayusin mo yung pagkatrabaho mo para ipopromote ka dyan ng Diyos. Isang araw, mapopromote ka. Tataas ang iyong income. Amen? Anong kailangan mo? Hallelujah. Mag-stay ka sa kalooban ng Panginoon. Improve. Sabi dyan, improve your educational ladder. Improve your economic level. At habang tayo, kung ikaw ay nasa tamang edad na, nasa mura pang edad, huwag magmadali yung mura pang edad. Yung mga sa tamang edad, mas lalo ang mag-mature sa Panginoon. Kaya number 1, sa bagay lies to begin ng day, extending upward. Walang taong gusto ang buhay pababa. Saan kayo nakita ng bahay pababa? 3rd floor yung bahay ko, pero pababa. Pero, di ba, kahit bahay, kahit mga building, extending upward. Napansin niyo, wala akong nakitang bahay na palapad eh. Yung palapad. Hindi ka pwede magpalapad sa Pilipinas. Diba? Ang extend talaga, upward. Diba? Yung iba pa nga, pagdating sa 4th floor, sinabawan na yung kapitbahay. Diba mo? Diba? Bawal sa batas yun. Diba? Kinakain yung patwalk para lang mag-extend. Ang panawagan sa ating ni Lord, hey! Victory Church sa Bante, Victory Church na Baliches, mga mananampalataya, pwede kayo mag-extend upward. Amen! Pangat ang buhay, walang gusto ang buhay pababa. Ang gusto ni Lord, pangat! Mag-extend tayo, pangat! Amen. Yan ang nais ko. Parang yung attention. Okay? I want to call your attention to life on a much higher level than any of these things. It is a level of life available to everyone in this room, in this church. Regardless of your age, regardless of your education, or your economic status. Sa Panginoon, kapatid, ano man ang iyong edad, ano man ang iyong educational level, ano man ang iyong economic level, ang gusto ng Panginoon, maranasan mo ang higher level. Hallelujah, ng buhay.
Bakit? Ibig sabihin pala, yung mga lack sa education, wala nang pag-asang humayer ang buhay. Yung mga mababa ang economic level, kapatid, wala nang pag-asang umangat ang buhay. Meron sa Panginoon! Ang gusto ni God, i-extend tayo upward ang buhay natin. Yun ang nais ng Panginoon. Hindi lang ang bahay ang nagpapataas. Hindi lang ang kuryente ang nagpapataas. Hindi lang ang mga bilihin ang nagpapataas. Dapat ang buhay din natin ay umaangat. At ang gusto ng Panginoon, God invited us to a higher level of life. May kausap pa ako ngayong umaga? He invited us. Okay? You don't need an act of Congress to get there. Okay? You don't have to wait to see who will win the presidency to reach this level of life. Si Bongbong na, makapos na, sigurado, aangat na tayo. Sabay taas ng sibuyas. Oh, galit pa galit ka. Tumaas yung sibuyas. Ano ba yan? Tumaas yung gas, umapuntang 80. Ano ba yan? Grabe, papagas ka. Ang mahal ng gas eh. Tumaas na naman, 65 yata ka na. Pagsasakyan, ilang litro lang yung 1,000 mo. Ilang litro lang. Siguro dito hanggang Antipolo, kalahati na agad. Sindi mo. Kaya, ayun yun. Paano may bless ni Lord na sasakyan? Pang gasolina pa lang, hirap na. Yung gas na lang yung sakyan mo. Oh, paano? May motor ka, pero problemado mo lagi, pang gas. Pag naplatan, pagputput na yung gulong, wala ka ng pampalit ng gulong. Namatayan ng spark na, wala ka ng... hindi bumabalanse, hindi tumutumuhugma. Kaya, hindi natin kailangan, kung sino man yung presidente ng mananalo o pupo, hindi sa kanya. Ibagamat meron din sa buhay natin, ating bansa. God's Word tells us how to live life on a higher level. Alam niyo ba yan? Ang problema, hindi tayo nagbabasa ng Bible. Tanongin mo yung katabi mo, nagbabasa ka ba ng Bible? Nagbabasa ka, pero hindi mo naiintindihan. Sabi diyan, God's Word tells us how to live on a higher level of life. Itong Bible. Sino may Bible? Ito nandito, tinuro ng Diyos. To how to live on a higher level. You and I were created to live life on a higher level. How can you live life on a higher level? And ang tanong, how? How you can live life on a higher level? The highest level of life for the Hebrews, tingnan mo yung mga Hudyo. Tingnan mo, yung kanilang background. The highest level of life for the Hebrews was to live life in the presence of God. And fellowship with God. Both of which were connected to the tabernacle or temple or church today and on the holy hill of Mount Zion in Jerusalem. Ang pinaka-highest level ng buhay ng mga Hebrew, ng mga Israelites, is to live in the presence of God. Kasi nung sila ay namumuhay nakasama ang Diyos, masagana sila sa lahat ng bagay. Walang bansa na nagtatangkang sakupin ng bansang Israel. Masagana sa lahat, livestock nila, di ba? Yung mga industrial nila, lahat ng mga pagdating sa pagkain, sa pananim, sa lahat, kagaya natin. Nung sila ay nabubuhay sa Panginoon, masagana sila. Sa lahat. At makapangyarihan, kasi pangako ng Diyos yung kay Abraham mauuna ka sa lahat ng bansa. Dahil sa iyo, pagpapalain ko maraming bansa.
Pangako yun, di ba pinag-usapan natin yung next level blessing nung nakaraan? Naalala niyo ba yan, mga kapatid? Sinapuso niyo ba yun? Ngayon, sa mga Israelites, ito ay mga anak ng Diyos. Para sa kanila, the highest level of life is yung kasama mo. Amen. Amen. Live in the presence of God and fellowship with Him. So means, kung yun na yung pinaka-highest level, yung mabuhay ka na sa iyong pangangailangan o anuman, hindi yun highest level sa kanila. Dahil para sa kanila, mandyan nga yan, may bahay ka nga, pero wala ka naman sa presensya ng Diyos, nasa lower level ka ng buhay. Kasi mga anak sila ng Diyos. Naintindihan mo ba natin yun? Okay? Ngayon, tayo, na mga pagans, mga hintil, para sa atin, ang highest level of life is yung nakakapunta ka kung saan mo gusto, na bansa, nakakakain ka ng lahat ng gusto mong pagkain, nabibili mo kung ano-ano, mga mamahaling, mga material na bagay na yan. Pakiramdam mo, sasambahin mo na yung tao na may ganyan na highest level of life. Makikita mo sa Facebook, di ba? Kotse-kotse yung dangkal-dangkal yung dollar nila, dangkal-dangkal yung mga libo-libo nila. Tama? Ikaw naman, gusto mo sambahin. Kasi pinagsasampal lang yung ganyan kakapal na tig-1,000. Sa mundo, kapag meron kang ganon, na-achieve mo na yung highest level ng buhay. Doon, nag-greet ang damdamin ng puso't isipan ng maraming tao. Pero iba sa Panginoon. Kaya yung si Apostle Paul, napakayaman na milyonaryo tao pa rin. Nung hindi pa siya mananampalataya ni Jesus, pakiramdam niya, alam mo sarili niya, na-attain niya na yung highest level ng buhay. Kasi siya ay isang, abogado siya lawyer siya, magaling na lawyer si Paul. Sipin mo, powerful siya. Mayroon siya authority and power sa government. So para sa kanya, nasa highest level na ako ng buhay. Pero nung na-encounter niya si Jesus, sinabi niya sa Philippians, na inaari niya lahat. Sabi niya, yung inaakala ko nasa highest level na ako ng kalagayan, nandito na ako sa tugatog ng tagumpay. No! Yun pala ay lahat ay tumingang! Ngayon, sabi niya, ang aking nanais ngayon is yung highest level na makamtan ko si Jesus sa buhay. Hello! Meron pa kayong mga Jesus sa inyong buhay? Bakit ganyan ka mag-hirap? Paano wala lang? Kung sa'yo si Jesus sa mga oras na ito, masasalamatan mo yan, kapatid. I-enjoy mo yan sa iyong buhay. Naintindihan mo Kaya paano mo ma-enjoy kung wala sa'yo? Head faith. Masawag dyan. Pero kung nasa iyo si Jesus, itong sinasabi ko, ninanamnam mo na sa mga oras na ito. Itong sinasabi ko ngayon, ninanamnam na ito ng Espiritu mo. Pero paano mo i-enjoy ang sangkaki? Wala sa'yo. Kaya sa mga Israelita, it was the tabernacle, the temple of Zion, which was the focus of God's presence on earth among His people. In their mind, this was the source of the highest level of life. Bakit sa kanila highest level sa presensya? Because this is the source. This was the source. Kapag nasa iyo ang Diyos, nasa Panginoon tayo, siya ang source for the highest level of life. Kapatid, age level, anong lifespan ng tao? 60. Pero pag nasa iyo ang Panginoon, eternal life ang pwede natin natanggap mula sa Panginoon. Hindi ba yan highest level of life? Ang buhay mo sa mundo, lifespan mo 60. Konti lang lamang natin sa kalabaw. Konti lang lamang natin sa aso.
Ang aso, 16. 16 ba? Oh, ang tao, 60. Konti lang. Minsan yan, nauna pa yung tao sa hippopotamus. Hippopotamus, anong lakas kumain, pero hindi na kay blood. Diba? Sa Panginoon, yung educational mo. Ano sabi ng Panginoon? Pinili ko yung tinuturing ng mundo ng mangmang para hiyain ang mga matatalino sa mundo. Economic level. Naku, wala sisiw sa Panginoon. Diba? Yung kapatak na langis at harina, kawatin, hallelujah, marami ng mayaman, nakubusan na sila. Pero ang Panginoon, pinayaman, pinagdami niya yung langis at harina ng babae. Masustain hanggang 3 taon natagutom. 40 years sa wilderness sa mga Israelita. Pero nasa kanila ang source. Kahit umabot ka pa ng 40 years sa wilderness, kapag nasa presensya ka ng Diyos, hindi ka magugutuman. Hindi ka makukuhaw. Okay? And in their mind, this was the source of the highest level of life. So, tayo, ngayon, mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, so dapat, naiintindihan natin. Ay, pag tinanong ko, para sa'yo, ano ang highest level of life? To live in the presence of God. Amen! Ang pangako ng Diyos na tutupad na hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. God is with us. He is Emmanuel. God is with us. Bakit ito pinapangaral? Para maalis sa mentalidad natin. Yung mga nilagay dito ng mundo, ng ating kinagisnan, lahat ng tradisyon, ng kultura, lahat nanditong labanan. Nasa isipan. Nandyan lahat nakaimbak. Nanood si Gama. Nanood na din ako si paborito kong palabas yan sa cartoon. Pinata pala ako, nanood na ako. One Piece. Nilagay, tinranslate sa, person. Kasi pag nanonood ako, hindi lang ako nanonood. Naghahanap ako ng, sinabi doon ng Admiral Captain. Sabi niya, na-related dito, sabi niya, kahit sirain, nakawin natin yung mga barko ng mga pirata na yan, kunin natin yung kayamanan na meron sila, hindi pa din natin sila matatalo. Sabi niya doon sa mga marine, kahit kunin natin yung mga barko nila, mga ginto, mga kayamanan nila, espada nila, kahit ikulong natin sila, hindi pa rin natin sila matatalo. Hanggat hindi natin nasisira ang pangarap na yun. Hanggat hindi nasisira ang dreams nila na maging hari ng mga pirata. At kahit nakawin mong material niya, hanggat ang dreams niya nananatili sa isip at puso niya, hindi mo yan kaya. Hindi ko ito nasabi kahapon sa nangangaral ko . Kaya nung ginagawa ng kahaway, wala mo siya nanakawin ng material. Kaya parito siya para sirahin, magnakaw. Anong sinisira niya? Dinidiscourage niya yung iyong pananampalataya. Dinidiscourage niya yung dreams mo para sa Panginoon. Kagaya ito mga Israelita. The highest level ng buhay nila is to live in the presence of God. Sa mga Pilipino, ganito rin ba? Ganito rin ba sa mga Pilipino? Hindi! Hindi ganito sa mga hindi. Sa mga hintil, nasa highest level ng buhay ka kapag meron ka nitong bagay na to. Nakakakain ka ng bagay, nakakapunta ka ng bagay na ito. May bag ka na ganito. Ganito ka mahal. Pero sa mga Israelita, hindi sa kanila importante, hindi na equivalent na highest level ang merong Rolex na relo. Mayroong ginto na kwintas. Mayroong ginto na ngipin. Bakit? Sa kanila, ang ginto, laruan lang. Alam niyo ba yun? Yung panahon ni Hitler, napakaraming ginto ang naipon ni Hitler because of the Jewish. Sa kanila, ang ginto, parang laruan lang. Sa sobrang yaman nila. Sagana sila sa lahat. Pero ito, hindi yan ang highest level.
Ang highest level is yung nandun ka sa source. Nandun ka sa source. Nandun ka sa source. Yun yung kanilang mindset. Kaya yung ginagawa ng kaaway, sinisira niya yung ating pananampalataya. Kaya ito pinangangarap ko sa inyo, sinabi ko, the highest level sa mga Israelites, the living in the presence of God. Kasi marami sa kahit pananampalataya tayo, hindi tayo convinced na ganun eh. Amen? Titignan mo pa rin ang isang mananampalataya. Paano ka mag-highest level? Wala kang pamasahin. Lagi ka doon nakatingin. Kasi, yung mindset. Amen? Sa ibang salita na brainwash tayo ng kaaway. Sino pa nag-brainwash natin? Sa iyong paligid. Yun ang totoo. Nai-influensyahan ka mentally, emotionally, socially, physically, spiritually ng iyong paligid. Influensyado tayo. Amen? Hindi mo maramdaman na the highest level is to live in the presence. Hindi mo maramdaman. Kaya nga, ganun lang sa'yo na baliwalain ang gawain eh. Kaya nga, ganun lang baliwala sa'yo umabsent eh. Kaya ganun lang sa'yo baliwala na parang relax ka lang, linggong-linggo, late ka. Bakit? Kasi hindi yun ang highest level ng iyong buhay. Alam mo ba mga Hudyo, kapatid, pag sumamba sila sa Panginoon, dahil ito yung pinaka-highest level ng buhay nila. Grabe ang kanilang pagsamba. Grabe ang kanilang takot sa Panginoon. Grabe ang pagpaparangan, pag-uunong nila sa Panginoon. Grabe ang kanilang pagmamahal sa Panginoon. Kasi ito yung highest level eh. Okay na. Tingnan mo, bawa. Diba, sa mga Muslim, kahit saan sila lugar madatnan, basta oras na ng panalangin, luluhod yan. Tama ba? Luluhod. Bakit? Kasi para sa kanila, yun ang pinaka-highest na life. Sa kanila, makikita mo, yung tangkal-tangkal na pera, mga ginto, tinatapon na nila. Pero sino ang pinaka-highest level nila? Para sa kanila, ang mabuhay kasama ang Diyos nila. Hindi yung takot mamatay. Bakit? Kasi yun yung highest level. At fulfillment pa nga pag namatay. Pero mga mananampalataya, saan tayo? Lumong-lumo ka pag may problema ka, may mga lumong-lumo ka. Kasi iba nakaset ang isip mo sa highest level. Pero sabi, di ba? In their mind, in my mind, in the mind of this church, in Jesus' name, this was the source. This was the source. Pakibalik mo doon. Hallelujah, 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 in Jesus' name. This was the source for the highest level of life. Ano yun yung for the highest level of life? Pakibalik mo sa kapila. Hallelujah. To live the highest level of life for to live life in the presence of God and in fellowship with God, with the source. Amen. Wala, hindi pa rin ako convinced yung mataantok pa din yung iba. Tingnan mo Israel ngayon. Pinakamayaman sa mundo, Israelita. Hudyo. Yung mga sikat ngayon ng mga company, akala mo lang, hindi na lang ating alam, pero alamin mo kung kanino yan. Karamihan sa mga Hudyo, mga Jewish. Sila lang ang merong cutter sa diamond. Sila lang ang masasakyan na lumilipad. Sila lang, kapatid. Alalo na yung may barrier, kahit bumbay mo sila, may barrier sila. Sila lang nakikipagdigmaan. Hallelujah, na hindi ma-detect ng kaaway yung mga sundalo nila. Bakit? Kasi meron silang Diyos. Sabi ng Panginoon, no weapons formed against you shall prosper. At anong sabi ng Sunday? Anong sabi ng Sunday? Sabi ng Apostol ko sa Efeso, dahil kay Kristo Jesus, ang lahat ng ipinangako kay Abraham ay dadaloy din sa atin. Ipinangako na din ito sa atin ng Diyos. Gaganapin na ito because of Jesus Christ. Kung nasa atin si Jesus, nasa atin ang highest level of life.
talaga magmumuri. Sa panahon ng may pangangailangan, may taong pangangailangan, wow! Yung puso mo sumasampalatan, yung puso mo excited, yung isip mo excited. Bakit? Muli na mayroon na namang himala na ating mararanasan sa Panginoon. Kaya nga diba, you are more than a conqueror. Hindi ka na natatakot. Hindi ka na natatakot sa mga palaso, sa mga labanan. Bakit? Dahil alam mo na ikaw ay magtatagumpay. Ang labanan ng pagsubok sa buhay ay anong pinubunga? Pagpapala, pagtatagumpay, pagmamature ng pinubunga ng pagsubok. Pero pag wala sa'yo, hindi mo naiintindihan ng highest level of life, takot ka sa problema. Tago ka sa problema. Dapa-dapa ka, kapatid, dapa-dapa ka sa pangangailangan. Kung ano-ano ang pinagagawa mo, malungkot ka. Hindi ka masaya, hindi ka kontento. Dahil wala ang Panginoon sa puso. Amen. 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 Hallelujah. Tubig. Ningalawa. Mamlawa. Naiintindihan niyo? Ako na, sa totoo lang, naiiyak na ako eh. Habang ako nangangaral eh. Sinasabi ko nga ito sa youth conference eh. God is calling you. You are planted. Amen. Hindi ka nilibing. Nilibing tayo ng problema. Nilibing tayo ng pangangailangan. Wala nang future dun eh. Sabi ni Lord, I have planned for you. Amen. Plan to prosper you, not to hurt you, to give you hope in the future. Yung kailan buhay natin sa lahat ng galaw natin, life siya, i-connect na lang natin sa schedule ng Diyos. Sa kalooban ng Panginoon, yun ang totoo. Living, hallelujah, in a higher level of life. Kaya, sabi dyan, they went so far as to express it in their everyday language. Kailan mo? Pakibalik ko sa una, pagdugtungin natin. Sabi doon, in their mind, this was the source for the highest level of life. Next, they went so far as to express it in their everyday language. Wow! Eh sabi ni Lord, you have to follow me, deny yourself, take up your cross. Follow me every day. Bakit, Pastor, nangangaral ka kahapon? Diba? Sa discipleship. Diba? Magpapadisciple pero engineering ang gusto. Discipleship pero doktor ang gusto. Ano ba? Bawal ba magpa-disciple ang engineer? Bawal ba magpa-disciple ang isang teacher? Explain to. Diba sinabi ko nung background ng nakaraan? Kapag ikaw ay lawyer, pag maglo-lawyer ka, sasama kang buhay mo, yung buhay mo, ilalalak mo, doon sa lawyer. Kasi wala pang school noon eh. Wala pang school noon. Kaya kahit sa pagdasalita, kapag mayroon siyang nagjo-duty yung lawyer na master mo, teacher mo, lahat susulat nila yun. Kasi walang school. So kapag may kaso o may ginagawa yung lawyer mo, o yung student niya, lahat sinusulat mo. Kaya kasama mo siya sa bahay. Doon sa bahay niya, nandun ka, apprentice ka sa lahat pinagagawa niya. At darating yung time na magiging lawyer ka rin. Ganun yung style noon. Ngayon kay Jesus, ganun yung kanyang ginawa sa mga disciple niya. Gusto niyong sumunod sa akin, maging kagaya ko, iwan niyong lahat at sumunod kayo sa akin 3.5 years. Ngayon, dahil na-modern na yung ating panahon, okay, ito, sasagutin ko. Ang ibig kong sabihin, kapatid, kung ikaw ano man ang profession mo sa buhay, huwag ka manatiling dyan lang. Kundi dapat naglilingkod ka sa Diyos. Yeah. Amen. Nagbubunga ka dyan sa Panginoon. Ang problema, di ba? Ang taas ng mga grades mo sa school.
discipleship, bukya ka. Wala kang kaalaw-alaw. Yung exam naman sa discipleship, di naman predicate ng check yan. Kala siya. Diba? Pero sabi ko nga, kayamanan yun sa akin, kayamanan. Kasi naintindihan ko yung highest level of source of life. Yung wisdom mula sa Panginoon. Yung knowledge and understanding. Kaya sabi nga ng Diyos, sabi ng Kawikaan 1:7. Ang pagkatakot kay Yahweh ay simula ng katulungan. Tama ba? Proverbs 1:7 tayo tawag. Sa Sunday school kayo nung memorize. Kung tao pa, tama pa siguro yun. Everything. So living life on higher level is a little different than living life on other levels. Magkaiba doon sa mga level, educational age, economic. Iba yung nandun ka sa higher level pang naman. Kaya tingnan mo mga Israelita, mayaman sila. Pero yung isipan kasi nila, merong mas makapangyarihan sa lahat ng bagay dito. Kundi ang Diyos. Yung tindihan mo sabi ng Panginoon, kung hindi ka handang iwan ng iyong ama, ina, kapatid, ari-arian, dahil sa akin, hindi ka pwedeng maging tagasunod ni Jesus. Sinabi ni Jesus yun. Bakit? Gusto sabihin, kasi ganito sa Jewish, sa Israel. Gusto sabihin ng Panginoon, mamahalin mo ang Diyos ng higit kahit kanino. Higit sa pagmamahal sa magulang. Higit sa pagmamahal sa anak. Ang pagmamahal mo sa Diyos. Sa iyong highest. Pero sabi, kung meron man, sino man, ang umiibig ng higit sa Diyos, idolatry. Inibig mo ng higit yung boyfriend mo kaysa sa Panginoon, ayun ang Diyos mo. Inibig mo ang pera ng higit sa Diyos, ayun ang Diyos mo. Tindihan natin? Kaya ang gusto ni Lord, mamahalin mo siya ng buong puso, isip, buong lakas, buong kaluluwa, ng higit kanino pa. Amen? Hallelujah. Kaya, sa kanila, ang pagsamba nila, walang pwedeng makapipigil dyan. Sobrang hindi lang importante talagang hindi talaga nila yan nahayaan na masirawan. Dahil tinuruan sila ng Panginoon. Kaya sa atin, tinan mo kami, ay yung pastor. Kailan kami nagsabi sa inyo, kayo mo nang bahala dyan ha. Si ano mo na mga aral, ganito. Bakit pastor? Nasa Boracay kami. Kailan mo narinig kami gano'n sa press? Nakaranas sa Mindanao kami dahil nandun kami sa conference. Nag-invite. Kasi yung level ng aming paglilingkod, yung mindset namin, sa Panginoon. Amen. Pasakit, ano man nakaramdaman mo, ano man yung inaarap mo, nandiyan ka sa presensya pa rin ng Diyos. Amen. Diba? Kaya nga, araw-araw magpupuri. Araw-araw ako ay sasamba. Walang mapantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Favorite yan, pastor. Araw-araw. Pero hindi ka naman araw-araw na sa presensya ni Lord. Diba? Yung sinasabi ng awit, dapat araw-araw nasa presensya ng Panginoon. Naintindihan niyo po ba? Di ba, mabigat yung mensahe, pero parang cake. Parang cake kainin. Tama yun. Kaya kahit birahin ka na ng birahin ngayon, wala kang palang. Diba? Kahit nakulpin kita ngayon, tuloy,
Wala kang gulpihin mo lang ako, pastor. Taluin mo lang. Bakit? Kasi yun talaga eh. Wala tayo. Oo talaga, pastor. Espiritu mo, di ba? Nakahambol. Papakumbaba talaga yung espiritu mo. Nakalooban lang po. Pero ano nangyayari, di ba? Sa panahon natin ngayon. Hallelujah. Busy. Okay? You climb, okay, the corporate ladder all the way to the top. If you study hard and learn a lot, you can reach up the ranks of educational ladder. Okay? Economic status. Lahat. Maraming ladder, marami kang magsiseminar, maraming tuturo para pakapunta ka sa top. But when it comes to the highest level of life, you cannot earn it. Okay? Sa mundo lang. Okay? Ang marireceive mo lang, piranggot lang. Okay? Pero, who may live life at the highest level? Those who say yes to God's invitation. Okay? What it means to live on this level of life, it means enjoying access to God who rules everything. Yung magka-access ka lang sa presidente, kaya kagaya nung na-event tayo, di ba? Meron doon si Ian Constantino. Meron siyang malayong pamangkin na membro ni Pastor Ruel. Malayong pamangkin ni Ian Constantino. Sipin mo, kahit malayong pamangkin na siya, pero kaya niyang kumodek kay Ian Constantino. Di ba yung magsabi mo lang, malayong pamangkin ako ni Ian Constantino? Di ba? Bakit ba? Di ba? Na meron kang access doon sa sikat na singer. Ako. Yung iba nga eh. Di ba may access lang doon sa ex-o ng barangay, akala mo kung sino na eh. Alam mo yun, di ba? Kaya nang ilak yung parking eh. Nakakatawin ko, ako nagpa-park dito. Magbibigay na lang akong 20. Ikaw. Pero akala mo siya yung kapitan eh. Akala mo siya yung may-ari ng De La Costa eh. Doon na naman siya nakakonect doon sa, sa lower. Pero may connection. May access. Tama ba? Pero isipin mo, kung ikaw ay may access, saan? The one who rules everything. Amen. Who is Jesus? Hindi nga lang access ang meron tayo eh. Kasi Jesus lives in me. Jesus lives in you. Enjoying access to God, to the God who rules everything. Hallelujah! Hallelujah! Pero mga access naman sa Diyos na nag-rule ng lahat ng bagay. It means your history is completely taken care of. Amen. Grabe! Sabi mo sa katabi mo, grabe! Grabe si Lord! Wala tayong access kung binigyan niya tayo ng access. Woo! Yung Panginoon. Okay, your past has been forgiven. Your present is under God's provision and protection. And your future is secure and certain in heaven. Ang buhay, Lord. Sorry, Lord, sa katamaran namin, Lord. Lord, talaga. Nakakahiya kay Lord, no? Nakakahiya. Lord. It means you can walk and talk with God the way Adam and Eve once did in the beginning. It means never being alone again. Amen. You never been alone. Iwan ka man ng kahit na sino. Pero si Lord, hindi ka niya iwan.
Kahit ano bang mangyari. Amen. Yan ang tandaan mo. Hebrews 13:5. For He Himself has said, I will never leave you nor forsake you. Amen. Ganyan ba palakpak ng pinagpapakot? Ganyan ba palakpak na naman may access sa Panginoon? Di ba nagdiriwan ka? Babangan tayo! Yan ang Panginoon. Ngayon, itong salita, kapag palitan na yung mindset natin, kapatid, makikita mo, pagpapala, spiritually, physically, materially, lahat, dadaloy. Totoo yun. Yung mga walang tahanan, na tulad namin, isang araw, nandiyan na sa blueprint ng Panginoon yan, kapatid. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Bibigyan ka ng Panginoon. Ipoprovide na sa blueprint na yan ang plano ng Diyos lahat. Tutuparin na lang na yan sa darating na mga panahon sa ating buhay. So huwag na tayo, kapatid, magpapalagig-lamig pa. Palagay natin sa isipan natin, hallelujah, na tayo ay may buhay na sa highest level of life because I am living in the presence of God. I am in the source. I have an access to God who rules everything. Who rules everything. Woo! Kapatid, yan ang ating tatandaan. Hallelujah. Meron ako illustration. Gusto ko na yung illustration. Merong house painter was worked atop of a tall ladder that leaned against the second story gable of a house. A small boy playing about the yard discovered the ladder. And as natural for small boys, he began to climb it. Okay. Mayroong lalaki na nagahayap sa paint siya sa bahay. Eh, may mga nababata. Puro parang, sino, yung mga edad na 4, 5, ganyan. 5, 6. Kita niya yung hagdan. Okay? Yung bata, umpisang umakyat sa hagdan. Doon sa nagpipenta. Nakita ka ngayon nung nanay. Oh. Ano kaya reaction mo? OMG, gano'n ba? Diba? Oh, his mother checking on her child, nanay niya, was shocked to find that he was more than halfway to the top of the ladder. Nakagitna na sa hagdan ng bata. Nasak yung mama. Diba? OMG! The woman scream of panic. Nagpanik yung nanay. And the man at the top looked down. Tumingin siya sa baba. Nakita niya yung bata, malapit na sa kanya. Yung taas. And instantly perceived the danger. Yan, delikado, pwedeng mapatay yung bata. Signaling the mother to be silent. Kita niya yung nanay. Oh my gosh! Sabi nung lalaki. Sabi niya, tahimik ka lang. He calmly said to the child, sabi niya doon sa bata, look up! Sonny! Look up here to me! Sabi niya doon sa bata. And keep climbing! Sabi nung lalaki, keep climbing! Tingin ka lang dito sa taas! And keep climbing! Round by round, he coached the child ever higher. Come on now! Keep looking up! Sabi niya yung Panginoon sa atin, keep looking up! Keep looking up! Keep coming! Keep coming! Keep looking up, child! The child safe in his arms. At last, the child safe in his arms. The painter carried him safely to the ground. Amen. Amen. Bakit? Kasi nakita ng lalaki pag tumingin yung bata, pag delikado. Sabi niya, keep upward. Extending upward. Keep looking up, held high. Keep coming, child. Keep coming. Keep looking up. Hallelujah, Ryan. Keep looking up, Atkins. Keep looking up, Edward. Keep looking up, Ian. Camille. Keep looking up. Pero ano palagi nangyayari sa atin? Look down yourself. Look down yourself. Lagi
lagi mo nakikita ang pababang buhay ko. Lagi mo nakikita ang paslide ng kalagayan mo. Walang pag-asa. Depressed, kapatid. Mag-isa. Walang kakayahan. You keep looking yourself down. Anong sabi ni Lord? Keep looking up. Amen. Keep looking up. Amen. Keep coming. Hanggang tayo ay nasa arms na ng Panginoon. At tayo ay kanyang magpapalain, patatatagin, more successful, more stronger, more healthier, and wealthy ng mga anak ng Diyos. Amen. Woo! Kaya, keep looking up. Huwag mong tignan yung mga nang babash sa'yo. Keep looking up. Sabi ng Panginoon, keep coming up, Ella! Keep coming up! Keep coming up! Sabi yung Panginoon. Hallelujah! Nakaramdaman niyo ba? Nakikita niyo ba? Panginoon, kanyang presensya sa ating kalagitnaan. Victory Church, keep looking up. Kaya sabi ng ating text ko, set your mind on things above. Set your heart on things above. Keep looking up. Okay, meron ba? Itong isang pang kwento. Sabi niya, karugtong ng aking conclusion ng aking kwento na yung una, each of us is somewhere on the ladder. If we look down, we may be terrified. But God saying is, look up to me. Keep looking up, and I will raise you up to enjoy my presence and fellowship with me. Amen? Sabi mo sa katabi mo, keep looking up. God calls you to step up by His grace and your faith in Christ to a higher level of living, a level of God's grace and forgiveness. One of America's most miserly millionaires was John G. Wendell, who died in 1915. At his home in New York City, nagkaroon ka ng bahay sa New York City. Ito, yan. Napakabigatin mo. Magkaroon ka ng bahay sa New York City. Seeking to keep their inherited fortune in the family. Wendell and 5 of his 6 sisters remained unmarried. He instilled such frugality in his sisters that when the last one died in 1931, it was found that although her estate amounted to more than 100 million, she never had telephone. She never had electricity or an automobile. Her only dress was one she had made herself and worn for nearly 25 years. Milyonaryong tao pero walang telepono. Walang kuryente. Ikaw, kapatid, hindi ka milyonaryo pero naka-iPhone. May internet ka. Hindi tayo sa New York nakatira. Diyan lang tayo sa Amparo nakatira. Dito tayo ako sa Dinacosa nakatira. Sa bayan, pero may internet. Pero to, yung damit niya, tinahinga pa sa sarili niya. Sinuot niya noong 25 years. Kaya nga siya ang milyonaryong miserable ang buhay. Economically, this family was the highest level. And yet, they choose to live on the lowest level. There are Christians who live that way. They receive the riches of God's grace. But they look like lost people. Nasa ating na biyaya. They live like a lost people. Amen. Amen. They never enjoy a close fellowship with God. They often feel like He is a million miles away. The reason why is that they're not walking on the highest level of life. Pag hindi ka lumalakad sa highest level of life, pakiramdam mo malayo ka sa Diyos. Amen? But Flo, sabi, keep looking up. At maranasan mo ang presensya ng Panginoon. And lastly, busin ko na yung bala ko. Okay lang ba? Okay. Mayroong farmer na nakahuli ng agila. Brought it home and put it in his chicken coop. And gave it chicken food. Many years later, an ornithologist happened to see the eagle and spoils the farmer. Merong isang dalubhasa sa agila na nakita. Naway niya yung farmer.
5 years later, a naturalist came to see him and after passing through his garden said, "That bird is an eagle, not a chicken." Sabi nung nabasa sa agila niya, "Hindi yan manok." Sabi niya sa farmer, "Agila yan. Eagle yan." Sabi ng owner, "Yes," said the owner, "but I have trained it to be a chicken." Agila to, pero hubugin ko to. Tinuruan ko to para maging manok. It looks like an eagle, but it has become a chicken. Ano nga yung gagawin mo? Chicken ka ba? "No," said the naturalist. "It is an eagle. Still, I will help it soar high up to the heavens." "No," said the owner. "It is a chicken. It will never fly." So yung farmer, si Satanas, yung naturalist, si Jesus, sabi niya sa'yo, eagle ka. Sabi ni Satanas, "No, you are a chicken. You are a chicken. Fried chicken. Dominic, you are a chicken. You can never fly. You can never go in heaven. You are a chicken. I train you to be a chicken." Sabi niya, they agreed to test him. Sabi niya, "Sige, subukan natin. Kung talagang manok yan, iagil lang nga yan." Sabi niya, the naturalist picks up the eagle, holds it up and say, sabi niya, kinuha niya yung agil niya, "You are an eagle." Kunwari ko yung agila. Sabi niya, yung dala niya na yung agila, sabi niya, "You are an eagle." Sabi niya, "Stretch forth your wings," sabi niya, "and fly." But again, sabi niya, they agreed to test it. The natural pickups the holds. "You are an eagle. You belong to the sky and not to this earth. Stretch forth your wings and fly." Kinuha niya, dinala niya, "Lipad!" The eagle turns its head this way and that, and then looking down, sees the chickens eating their food, and down he jumps. Sabi ng eagle, sabi niya, "Eagle ka, sa sky ka dapat, lumipad ka." Sabi ng eagle, tumingin, nakita niya yung mga chicken kumakain bumaba. Hindi lumipad. The owner said, "I told you, it is a chicken." Sabi niya, "No," said the other man. "It is an eagle. Give it another chance tomorrow." So the next day, he took it to the top of the house and said, "You are an eagle. Stretch forth your wings and fly." But again, the eagle, seeing the chicken feedings, jumped down and joins them. Nakita na naman yung kasama niyang mga manok, talon na naman siya. Okay? So then the owner said, "I told you, it was a chicken." Kasi hinubog siya maging chicken. "No," asserted the naturalist, "it is an eagle. Give it one more chance." Ganyan ang gusto. Lumabas na yung potential mo. "And I will make it fly tomorrow." The next morning, he rises early and takes the eagle outside the city. Nilayo niya dun sa bahay. Inilayo niya dun sa bahay ng eagle, may mga manok, away from the houses, to the foot of the high mountain. Pakita mo yung ating background. Kaya nasabi ko, diba? To the foot on the high mountain. Ayun, yung mountain. The sun is just rising, gilding the top of the mountain with gold. Yan, sakto ang trip. With gold. And every crag was glistening in the joy of the beautiful morning. He picks up the eagle and say it. "You are an eagle. You belong to the sky and not to the earth. Stretch forth your wings and fly." The eagle looks around. Wala na siya nakikitang chicken na kumakain. And trembles as it knew like it's coming to it. It stretches out its wings and with a loud screech takes flight, mounting higher and higher and higher, disappears into the clouds.
Sulat ito ni James Alfred. Salamat. You are beautiful. Stretch out wings. Sabi ng Panginoon, kayo'y kagaya ng agila. Hindi napapagod. Ano ba yun? Hindi napapagod. Pero kaaway, sabi sa atin, you're a chicken. Hindi train ka niya as a chicken. Kaya ka nga dinidisciple sa church because you are not a chicken. You're an eagle. Amen. Tumayo tayong lahat. Yan yung